Sa pagsubsob ni O'Hara sa dalawang vampiro sa lupa, halos nadurog na ang ulo ng mga yun sa lakas ng puwersa ni O'Hara. Kasunod noon ang pag-alulong nito na umalingaw-ngaw sa buong kapaligiran na animoy dinideklara niya na teritoryo niya ang lugar na ito. At habang ginagawa niya ang mahabang pag-alulong na yon ng malakas, pinagaspas niya ang kanyang pakpak. Sa paglikha ng malakas na bugso ng hangin ng kanyang pakpak, ay nanalsik pa ang nakapalibot sa kanilang mga kalaban na papalapit sa kanilang tatlo. Mga kabagis, eto na ang pinale, kaya't umpisan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat! Matapos gawin yun ni O'Hara, ay agad niyang dinakma ulit si Sail at Maela sa mga batok nito. At mabilis na pag-angat sa ere ang ginawa niya habang daladala niya ang dalawang magkapatid. Pumutok pa naman noon ang mga banyaga na kasama ng mga vampiro. Ngunit sa bilis ni O'Hara na paglipad papaitaas na paiba-iba ng direksyon, ay wala na rin lang tumama sa mga putok na pinakawalan ng mga banyaga. At nang nakaangat na sila ng tuluyan sa mataas na bahagi, ay umangil pa noon si O'Hara, sabay tuloy niya ng paglipad papunta sa kabundukan na tinungo ng buong pamilya niya. Magtipon-tipon kayo! Magtipon-tipon kayo lahat! Tatawid tayo sa ilog na ito at susundan natin ang mayon kahit sa ang lupalop ng lugar na ito kung saan sila tutungo. Ang mga halimaw na yon! Sigaw ng isang vampiro, nagigil dahil sa nakatakas ang tatlo na walang kahirap-hirap sa kanilang harapan sa mas marami pa nilang bilang at partida. Nagpakita lang sina O'Hara at hinalimbawaan sila na hindi sila natatakot sa mga dayuhang vampiro na kagaya niya. Kaya't doon ay nagtipon na nga ang lahat ng mga banyagang vampiro, pati ang may mga hawak na barel na nasa panig nila. Samantala, nagpatuloy sa paglipad noon si O'Hara na halos natatakpan na ng mga mababang ulap ang taas ng kanyang nilipad, habang bitbit si Mael at Sael. Ngayon ay dumako naman tayo sa kabila ng bundok na ito. Dahil sa mga oras na ito ay nakatawid na nga si Arsalan, Idol, Atara at Lucila. Pababa na sila sa kabila ng bundok na yun hanggang sa maabot na nila ang isang baryo doon. At dito ay may sumalubong pa sa kanila na isang lipad din na aswang at isa yung abad. Maligayang pagdating, Ginang Atara. Ito na ho ba ang sinasabi ni Dato na mangyayari? Tanong pa nito sa pagsalubong sa kanila. At sinabing ididetalye nila ang lahat ng mangyayari, pero kailangan muna nilang makita ang Tatay Pasyo niya. Kaya naman, doon ay tumuloy sila sa baryong yun, na parang matagal na rin lang nakatirik ang mga kabahayan na kubo na ito at isa yung maliit na komunidad. At dito pala yung sinasabi ni O'Hara na pinag-iwanan nila kay Mang Pasyo. Ano? Atara? Mabuti nakarating na kayo. Wika noon ni Mang Pasyo na bati kay Atara. Ay, ang mga apo ko, nandito rin kayo. Dagdag pa nito na may kasamang tuwa sa kanyang tono ng pananalita. Tay, pasensya na, tantagal lang kami. Pero kinalulungkot ko pong sabihin na baka maganap na ang sinasabing digmaan ni O'Hara sa mga taong matagal nang nagpasakit sa atin.
Paliwanag ni Atara, sabay tangupa ni Lucila ng pagsang-ayon sa sinabi ni Atara sa kanyang ama. Ganun ba, anak? Mag-iingat kayo. Paano naman si Mael, Lucila, ang asawa mo? Gagawin din ba nila ang plano? Tanong ni Mang Pasyo kay Lucila. Sa tingin ko po, opo, gagawin nila yon. Sa tingin ko ay kakayanin naman ng asawa ko yon. Dahil alam niyang kailangan niya yung gawin. Masyadong malalakas ang mga kalaban natin. Kaya kailangan natin ng karagdagang tulong ng isa pang mutya ng kadatuan. Paliwanag naman ni Lucila. Nagkatingin-tinginan na lang noon ang lahat sa sinabi niyang yun sa isang kubo sa baryong ito. At ng mga ilang sandali pa, nakarinig na sila ng malalakas na pagaspas ng malalaking pakpak. Agad na lumabas noon sina Atara dahil alam nilang dumating na si Ojeras sa baryo kasama si Sael at Mael. At doon ay panandalian lamang na nag-usap ang mga ito. Tapos ay may inabot lang si Atara na isang sisidlan na tela kay Ojera. At lumipad na ulit ang mga ito sa pagbitbit ni Ojeras sa dalawang magkapatid. Parang lumayo pa sila noon ng mga ilang kilometro sa baryong ito. At naiwan pa rin naman ang mga babae, pati si Arsalan at Aidel, kasama ang iba pang nakatira sa maliit na baryong iyon. Napukaw sina Ojera ng gabing iyon. Ngunit alam naman ng buong pamilya nito ang rason dahil ginagawa lang nila ang bagay na dapat nilang gawin. Ngunit lumipas ang gabing yun na wala namang nangyari pa na digmaan kasi hinihintay din nila ang mga vampiro at mga banyaga sa pagdating nila sa kabila ng bundok. Pero parang nagpaliban din ang mga kalaban sa kanilang gagawin na pagtugis sa pamilya ni Ojera. Kayangat sa pagbukang liwayway, ay naging tahimik. Tahimik lang naman ang araw. Ngunit para sa pamilya ni Ojera, sadyang napakabilis ang katahimikan ng araw na ito sapagkat sa alam nilang nag-aambang panganib sa kanilang buong pamilya. Unang isang malaking digmaan na magaganap ayon kay Ojera na rin. Kaya't mabilis lang ang araw na yun para sa kanila. Sa bilis ng pagsikat ng araw ay ganon din naman kabilis ang paglubog nito. Nangangahulugan ng bagong gabing walang kaligtasan para sa pamilya ni Ojera. At nang muling binalot na nga ng dilim ang kabundukan at kagubatan kung saan naroroon sina Ojera, sa kadiliman na yun, habang namamahinga naman sina Atara sa maliit na baryo, ay nakarinig sila ng isang malakas na angil na para ng isang halimaw sa di rin kalayuan. Lumabas noon si Lucila at tumayo sa parang sa labas ng isang kubo. Asawa ko, alam kong kaya mo yan. At sa'yo, Kuya Ojera, sana nga ay ito na ang huling digmaan na ating susuungin. Sa mga kataga na yun ni Lucila ay ang siyang pagpatak ng luha nito sa kanyang mga mata habang naaalala niya ang kahapon, ang mga hirap at kabighatian na pinagdaanan nilang magkapatid kasama ng nabuo nilang pamilya nang walang ano-ano
ay dumating naman si Idol noon sa likuran ng kanyang ina. Sabay patong ng mga palad niya sa balikat nito na parang nagpapakita ng pakikiramay. Dahil sa parang nararamdaman niya rin ang damdamin ng kanyang ina sa sitwasyon nilang kinakaharap. Sumimoy pangano ng hangin na parang sumisimbolo ng kalayaan sa mundong ating ginagalawan. Kasabay nito ang paglabas naman ni Arsalan at ang kanyang ina sa kubo at naglakad papalapit sa kinatatayuan nila Lucila at Idol. Walang salitang namutawi noon sa mga bibig ng mga ito. Bagkus ay naghawak-hawak sila ng kamay na nakahilerang apat, sabay ng pagtingin nila sa malayo, sa direksyon kung saan nanggagaling ang mga angil ng kagaya ng tunog ni O'Hara. Ngunit sa pag-alingaw naman ng tunog na yun sa buong kagubatan at kabundukan, ay ang siya namang pagkakarinig ng mga vampiro dito. "Hantayin niyo kami!" Uwi ka ng praile sa kabila ng kabundukan. Dahil paakyat na ang mga vampiro at mga dayuhan upang tawirin ang bundok para sa pagtugis nila sa pamilya ni O'Hara. At mukhang sa pagkakataong ito ay gusto na rin nilang siguraduhin na mapapatay na nga nila ang pamilya nila O'Hara, sapagkat dumoble noon ang bilang ng mga ito sa kanilang pag-akyat sa bundok, at karamihan dito ay ang mga vampiro. At sa pagdaan lang ng mga ilang sandali ng gabing iyon, ay nauna lang nakarating ang mga vampiro sa tuktok ng bundok. Dahil mabibilis lang ang mga ito na kumilos na parang hindi napapagod, at isa yon sa kanilang kakayahan. Tinatalon-talon nga lang nila ang mga matataas na puno sa kanilang pag-akyat na parang wala lang, hanggang sa mga ilang sandali pa umalimpuyo na ang hangin sa tuktok ng bundok. At doon ay humilera na ang mga lalang o ang mga vampiro na nakasuot ng mga lumang abito na may talukbong. Kasabay noon ang pagsasalita ng isa sa mga yun ng, "Tron, nandun sila." Habang sinasabi niya ang bagay na ito, ay itinuturo ng isang kamay niya ang maliit na komunidad na may mga kubo malapit sa paanan ng bundok. At yun ay walang iba kundi ang kinalalagyan nila Atara. Pagkaturo niya noon, panandali ang katahimikan ang naging ambiyanse sa tuktok ng bundok. Nang wala nang sabi-sabi, biglang tumalon pababano ng vampiro na nagturo sa lugar nila Atara, at sumunod naman ang marami pa nitong kasamahan. Ang mga ilan sa mga ito ay dumadapo sa malalaking puno, tapos ay tinatalon-talon lang din nila agad ang pinakamalapit nilang kayang talunin na puno ulit, para nga sa pagbaba sa bundok. At ang iba ay tumatakbo naman papabulusok ng mabilis sa kalupaan nito. Sa katunayan, kung titignan natin mula sa tuktok ang bundok na kanilang binababaan, kung sisipatin mo ng maigi mula sa ere, ay makikita mong parang mga kakaibang animal ang mga tumatalon-talon sa malalaking puno na makikita mo. Sandali ang lumipas na ganoon ang nangyayari, hanggang sa kalagitnaan na ng pagbaba ng mga vampiro. Biglang may sumalubong na lamang na parang pablot sa paanong isang vampiro, at bumulusok yun pababa. Kasabay ng halos pagkadurog ng katawan nito dahil sa paghampas sa kanya ng nilalang galing sa itaas. Sunod ang paghablot ng isa pang lalang sa ulo nito, at natanggal yun mula sa kanyang katawan. Kailangan nating kumilos ng tahimik hanggat di pa nakakarating dito ang amo mo. Salita ni Atara, nakausap ang kanyang anak.
Sila nga. Sila nga ang biglang dumagit sa isang vampiro mula sa tuktok. Si Atara yung lumundag at humablot dito at humampas sa lupa sa lalang na yun. At si Arsalan naman ang humiwalay ng ulo mula sa katawan nito. At habang saglitang nag-uusap ang mag-ina, biglang baon naman ni Lucila ng sungay nito sa kanyang bunganga sa malababoy ramon nitong itsura. Sa dibdibyo ng isa pang vampiro na hawak-hawak naman noon ni Idol sa antas ng pagiging aswang nito. Ibig sabihin, di lang ang mga vampiro ang may plano. Dahil kanina pa nag-aabang sina Atara sa kagubatan ng bundok na iyon. Samantala, sa mga nauna naman na vampiro, bago yung mga dinagit nila Atara mula sa tuktok, ang mga ilan sa mga ito ay malapit na sa paanan ng bundok. Ngunit sa paglapag ng mga yun sa lupa, dahil sa wala ng gaanong puno sa parting yun, yung kalbo na at malinis na ang ilang ektarya ng lupa na parang tuyot, bago ang susunod na naman na kakahuyan. Napatigil naman ang mga vampiro sa parting to ng lugar. Dahil nga sa aswang, marami ring bilang ng mga aswang ang nag-aabang pala sa kanila. May mga lipad din doon na mga abat. At karamihan dito ay aswang na lakad na mga gabunan, kagaya ni Sail at Mael. At galing ang mga ito doon sa maliit na komunidad na baryo. Ibig sabihin, mga puro aswang din lang ang nakatira sa baryong iyon na kasama nila Atara, na siyang pinagtaguan nila kay Mang Pasyo. Lingid sa kaalaman kasi natin mga kabagis, sa mga ilang taon ng katahimikan sa buhay nila Ohera, ay hindi pala sila tumigil sa paghihimok ng mga kagaya nilang aswang. Dahil kahit alam nating lahat na walang pinag-aralan si Ohera, ay natuto ito sa kanyang mga karanasan. At naiintindihan niya ang mga bagay-bagay na ang mundo ay pinapatakbo ng kompetisyon ng pansariling interes ng karamihan. Kaya nga, kahit sa realidad ng mundong ating ginagalawan ngayon mga kabagis, kung iisipin natin, ay meron pa ring nagaganap na digmaan sa ibang parte ng mundo o ibang bansa. At kagaya nga ng kwento ng buhay ni Ohera at Lucila sa magkapatid na ito, hindi man isang bansa ang ipinagtatanggol nila, pero sapat na rin naman ang rason para makipagdigma para sa iyong buong pamilya. At alam nilang mas malaki ang pag-asang magtagumpay kung ang sarili mong kakampi ay parte ng iyong lahi. Dumako naman tayo sa kagubatan ng bundok. Patuloy pa rin naman ang tahimik na pagpatay nila Atara sa mga vampiro na pababa pa lang. Kasi ay marami pa pala ang nanggagaling mula sa tuktok na kasama nung mga naunang bumaba na vampiro. At may mga kasama rin pala sina Atara na mga gabunan na tinitira ang mga vampiro ng patraidora. Dahil bigla na lamang nilang kinakaladkad ang mga yun sa matataas na damong bahagi ng kagubatan. Tsaka doon nila pinapatay ang mga vampiro. At ang taktikang ginagamit nila ay 2 sa 1. Pares kumbaga sa isang vampiro na kanilang bibiktimahin. 2 ang nakatoka dito. Kaya't magkasama si Lucila at Idol, si Atara naman at ang anak nitong si Arsalan. Sa mga gabunan naman ay sa pares na tagda 2 para mas tiyak ang kanilang tagumpay sa pagpaslang sa mga yun. Dahil nung unang nakalaban nga nila ang mga ito, ay alam nilang mahihirapan sila. Kung isa sa isa ang laban, tahimik. Pero may mga konting paggalaw na nangyayari sa paligid. Pero solido naman ang bawat sandali sa kagubatan ng kabundukan.
dahil sa napapatay nila Lucila ang bawat vampiro na kanilang masusukol. Hanggang sa tinalon bigla ni Arsalan ang isang vampiro sa likod nito at puwersa nito na pagbunot sa ulo niya. Sa panlalaban naman ng vampiro ay nahawakan naman nito ang mga kamay ni Arsalan at doon ay nagbunuan sila ng lakas sa lakas. Pero mabilis ang baon naman ng malapunyal na kuko ni Atara sa mismong dibdib noon at pasok niya pa ng kanyang kamay at hugot nito ng puso noon. Mabilis na bumagsak noon ang vampiro na hawak-hawak pa ni Arsalan. Pero nanalsik naman si Arsalan dahil sa pagsapak ng isa pang vampiro sa biglaang paglitaw nito. Pinataob naman yun ni Atara sa pamamagitan ng kanyang pagdakma ng pagmumuka noon, sabay baon pa ng kanyang mga kuko sa mismong muka ng nilalang dahil sa pagkaikom nito ng kanyang mga palad na nasa muka nga nung vampiro. Sa pagtaob naman ng vampiro sa lupa ng pahiga, humawak naman yun sa braso ni Atara na nakahawak sa muka niya. Sa pagpigano ng braso ni Atara, nawalan ng lakas ang kamay ni Atara sa lakas ng pagkakapiganong vampiro. Nabitawan ni Atara tuloy ang mahigpit na pagkakahawak niya sa mukha noon. Kaya biglang inihagis si Atara nung vampiro papalayo. Nagpagulong-gulong noon si Atara pababa dahil nasa medyo matarik sila na bahagi ng kabundukan. Ngunit sa pagbangon ni Atara, agad niyang binalikan ang vampiro. Pero nang malapit na siya, nakita naman niyang sakal-sakal ng vampiro si Arsalan. Kaya't nagmadali itong binikwasan ng braso ng vampiro ng pagkalmot. Sa gigil ni Atara sa ginawa niya, naputol ang braso ng vampiro na siyang may hawak sa liig ng kanyang anak. Nang umatras ang vampiro papatakbo, gumawa ito ng tunog mula sa kanyang boses na parang nagtatawag ng mga kasamahan niya sa kagubatan. Kaya naman doon ay umalulong naman si Atara na parang siyang pagtatawag niya rin ng kanyang mga kasamahan sa kabundukan na ito. Wala na. Nabulabog na ang diskarteng kanilang ginagawa at wala pa rin naman sina O'Hara ng mga sandaling iyon. Samantala, sa paanan naman tayo ng bundok. Sumisipa-sipa pa noon ang mga paa ng mga gabunan habang lumilipad ang mga ilang abat sa kanilang tuktok na parang handang-handa na rin sila sa pagkikipagrambulan sa mga dayuhan na vampiro. Halos sabay-sabay naman nung tinanggal ng mga vampiro ang kanilang mga talukbong. Sabay sabi ng isa dito ng, "Mga mababahong aso." Salita ng isa, sabay kumpas ng kanyang kamay ng pagsugod sa mga aswang. Doon naman ay nag-angil ang mga gabunan at abat at takbo na rin lang ng mga yun ng halos sabay-sabay upang salubungin ang mga vampiro. At ito na nga ang mga sandali na labanan ng mga gabunan at ng mga vampiro. Habang malapit nang magsalpukan ang dalawang grupo, ay narinig pa nila noon ang pag-alulong ni Atara sa kabundukan. Ang digmaan ay magsisimula na. Ngunit bakit wala pa rin sina O'Hara? Ngayon ay sa mga ilang sandali na lang ay magsasalpukan na ang mga gabunan at ang mga vampiro.
Subalit kasabay naman nito ang pagtakip ng mga maiitim na ulap sa bilog na buwan at pagkidlat-kidlat pa nito. Sa pananakbo naman ng mga gabunan at paglipad ng mga abat, bigla na lamang lumitaw sa kalagitnaang bahagi ng salpukan ang isang malakabayong itim na aso na sadyang napakalaki at nakakagimbal ang itsura nito. Ngunit parang nasa panig yun ng mga gabunan dahil sa unang salubong niya. Linapa niya ang isang vampiro at natanggal ang ulo nito. Nagsimula na nga ang bakbakan sa baba ng kabundukan. Ngunit sa kalangitan, sa pagdilim nito, habang nagaganap ang malawakang rambulan, tila ba may ulan na babagsak. Ngunit habang papalapit ang tila ulan na ito, ay nakita ng mga vampiro at ng mga gabunan na hindi iyon ulan na tubig, kundi mga sibat. Mga sibat yun na galing sa itaas ng madidilim na ulap. Nandiyan na! Nandiyan na si Dato Hera! Sigaw noon ng isang abat sa paglipad-lipad nito sa tuktok ng labanan. Dahil ang malademonyong aso pala na umanib sa mga gabunan ay ang alaga pala ni Astaroth na siyang gabay ng mutya ng kadatuan ni Ohera. At ang mga sibat na pabulusok mula sa itaas ay ang mga ahas ni Ohera na nagiging sibat. Naaalala nyo pa mga kabagis, nung ginamit ni Ohera ang paraan na to nung laban nila ni Raha Kagini. Ito na yun. Ngayon nga lang ay parang ginamit niya ang lahat ng kanyang mga ahas. At sa pag-ulan ng sibat, ay sadyang napakatatalas noon na lumulusot sa kanilang katawan. Ngunit pag sa mga kakampi ni Ohera tumatama iyon, ay nagiging ahas ang mga ito, tapos ay umaalis na lang sa kanilang katawan. Para bang may sariling isip ang mga ahas o sibat na yun kung sino ang mga kalaban na dapat nilang patamaan. Patuloy pa rin noon ang pag-ulan ng sibat hanggang sa natapos na ito. Pero nasaan na nga? Nasaan na nga ba si Ohera, Sail at Mael ng angil ng malakas ng isang lalang na mula sa kalangitan? At may sumunod pa dito na pag-angil ulit. Sa yanig at kagimbal-gimbal na magkasunod na angil na yon na para ng mga halimaw. Panandali ang natigil ang lahat sa nagaganap na digmaan dahil sa napakadilim na presensya ng kapaligiran. At pagpapatuloy pa rin ng malalakas na pagkidlat, napatingala nun ang mga gabunan o mga aswang sa maiitim na ulap. Tapos ay halos sabay-sabay na lang na napaalulong ang mga ito sa paglitaw ng malademonyong gabunan mula sa maiitim na ulap.
Direktang pabulusok yun pa ibaba sa labanan at sigaw ng mga ilan sa mga gabunan ng Dato! Dato! Dato Ohera! Dato Ohera! Sigaw nila ng parang pagbubunyi sa paglabas ni Dato Ohera. Kung pagaganahin natin ang ating mga imahinasyon, halimbawa ay nakatayo tayo sa di kalayuan sa digmaang nagaganap at tanaw natin ang mga maiitim na ulap mula sa itaas. Lumabas doon si Ohera ng pabulusok. Una ang ulo nito paibaba, ni hindi nga niya ipinapagaspas ang kanyang pakpak. At may isa pa na halos kagaya noon ng itsura sa maladyablo nitong anyo. At habang palaglag ang dalawa noon, bit-bit nung isang maladyablong gabunan din si Saila. At halos sumama pa sa kanilang pagbaba ang maiitim na usok na pumapalibot sa kanilang katawan. Kung susumahin sa ating mga imahinasyon, para nga silang mga laglag na anghel sa klasiko ng kanilang pagpapatinhulog mula sa maiitim na ulap. At ng mga ilang sandali lang, pagdapo ng dalawang maladyablong lalang at pagbitaw ng isa dito kay Sael, agad na lumuhod ang isa doon sa lupa, sabay ng pagkapa ng kanyang malalaking kamay sa lupa. At doon ay ang siya namang paglabas ng mga nagbabagang kadena. Bayaw, Manong Sail, kayo muna ang bahala dito. Kailangan ako nila ataras sa kabundukan. So ibig sabihin, yung tinawag niyang isang bayaw na parang may tangan din nga ng isang mutya ng kadatuan ay walang iba kundi si Mael. Yun pala yun. Yun pala ang dahilan kung bakit nawala sila Ohera ng panandalian. Ibig sabihin ay tinulungan lang nila si Mael na tanganin ang mutya na nakuha ni Ohera kay Raha Kagini. Ngayon ay nasa loob na ito ng katawan ni Mael at siya na ang may bagong hawak ng isa pang mutya ng kadatuan. Kaya't walang problema, Dato. Tugon naman ni Mael kay Ohera. Kasabay ng pagwasiwas nito ng mga nagbabagang kadena mula sa mga laglag na anghel. At atake naman ni Sael sa mga kalaban. Sa pagdating ni Ohera, Mael at Sael ay muli nang nagpatuloy ang madugong digmaan. Lumipad agad naman noon si Ohera, ngunit sa paglipad niya ay inararo pa niya ng kanyang pagpagaspas ang mga kalaban bago ito umangat sa mataas na bahagi ng ere. Nagsisitanggalan naman ang ulo ng mga vampiro sa pagwasiwas ni Mael ng mga nagbabagang kadena nito. At sa pag-angat naman ni Ohera sa ere, ay ang pagsisilitawan pa ng ibang lipad na aswang mula sa kakahuyan upang siya ay samahan sa bundok kung nasaan sina Atara. Sa makatuwid ay hindi pala nawala ang pagiging dato ni Ohera. Dahil sa tagal ng panahon ay kinikilala pa rin siya ng mga aswang na kanyang tinipon bilang dato nila. Sinabayan naman noon ng mga lipad na aswang si Ohera sa ere sa kanyang paglipad na kung susumahin natin ay eto na nga ang kabuuan ng hukbo ni Dato Ohera.
Sa paglipad nila O'Hara patungo sa kagubatan ng kabundukan ay sigilang naman ang bakbakan sa pagitan ng mga gabunan. Ngunit ngayon ay kasama na si Sael at si Mael na ngayon ay isa ng maladyablong gabunan dahil sa mutya ng kadatuan. Samantala, sa paglipad nila O'Hara sa kabundukan, ay mabilis nilang narating ito, ang nagaganap na labanan sa bundok, dahil sa malapit din nga lang ito. Sa pagdapo ni O'Hara sa kalupaan nito, agad niyang tinulungan noon ang kanyang mag-ina dahil direkta siyang lumapag dito. Dahil sa amoy pa lang ni Atara na kanyang asawa ay alam niya kung nasaan sila. Kaya naman, kawit ni O'Hara ng mga kuko nito sa isang vampiro na kaharap ng kanyang mag-ina. Sabay sabi ni O'Hara ng, "Umakyat na kayo! Umakyat na kayo sa tuktok ng bundok! Dahil uumpisan na natin silang ubusin. Tayo na ang aatake." Salita nun ni O'Hara kina Atara at sa mga ibang aswang na gabunan na kasama nila sa labanan sa kabundukan. Kuya? Pagdating naman ni Lucila kasama si Idel, malapit sa kinalalagyan nila Atara. At doon ay napatango na lang si O'Hara sa mga yun na parang pagpapahiwatig na hawak na nila ang sitwasyon sa mga oras na ito. Sapagkat sa mga abat na lipad na aswang naman na mga tauhan ni Dato O'Hara, ay dinadagit nila ang mga vampiro at inililipad sa ere. Sabay nang doon nila pinagtutulungan ang vampiro na pinagpipira-piraso ang katawan ng mga bawat vampiro na makukuha nila mula sa baba. Sa mga sandali naman ng mga kaganapan na ito ay sinunod na nga ni Atara at Lucila ang bilin ni O'Hara na umakyat na sila. Nauna na ang mga ito sa tuktok ng kabundukan at habang ginagawa nila yon ay pinagpapapatay na nila O'Hara kasama ang kanyang mga tauhan ang mga vampiro sa malawak na kabundukan na ito. Nasa panig na nila O'Hara noon ang sitwasyon sapagkat malaking lamang sa kanila na sila ay nakakalipad dahil sa natatanaw nila ang mga lalang kung nasaan ang mga ito kahit pa sa kadiliman ng gabi. Kaya't sa mga ilang sandali lang ay nagawa nilang gapiin ang mga vampiro na pababa pa lang upang sana ay sumaklolo naman sa nagaganap na digmaan sa baba. Kaya't sa baba naman tayo ng digmaan sa pamumuno ni Sael at Mael. Sa tangan nitong mutya ng kadatuan ay halos putol na rin ang ulo ng lahat ng mga vampiro na kanilang kaharap. At nang tumabing na ang bilang ng mga kalaban dahil sa malaking tulong na ginagawa ni Mael sa maramihan nitong pagpatay sa pagwasiwas ng nagbabagang kadena ay halos 3-1. Ay halos 3-1 na lang ang laban nung huli. 3 gabunan laban sa isang vampiro. Kaya naman hindi nagtagal ay nagawa nilang pataubin ang pangkat ng mga vampiro sa baba ng bundok. At pagkatapos ng madugong bakbakan ay naglalakad na noon si Mael at Sael na inaapakan ang mga bangkay ng mga vampiro kasabay ng pagsasalita niya ng, "Makinig kayo! Hindi pa tapos ang laban! Alam nyo na ang gagawin! Sumunod kayo sa amin!" Sa huling sambit ni Mael ay siyang pagsakay naman sa kanya ng kuya Sael nito at paglipad ni Mael patungo sa tuktok ng kabundukan.
Panandali ang kumalmang muli ang digmaan. Habang ang lahat ng mga gabunan na hindi nasawi sa laban ay papaakyat na rin ng bundok. Parang mga animal ang mga gabunan na napakabilis na umakyat sa kabundukan upang marating din ang tuktok nito. Hanggang sa mga ilang minuto lang ang lumipas. Ngayon ay uumpisan na natin ang paglipol sa mga dayuhang angkan na ito. Wika noon ni O'Hara na nasa tuktok na ng bundok kasama ang asawa nito, si Arsalan, Idel at ang kanyang kapatid na si Lucila. Kasama ang mga nakahilera ring abat sa pahabang tuktok ng bundok na ito. At unti-unti na ring pagdating ng mga gabunan. Nagtipon-tipon ang buong hukbo ni O'Hara sa tuktok ng bundok. Hanggang sa dumating na rin si Mael at Saela. "Nahuli na ba kami?" tanong ni Mael sa paglapag nito. "Sakto lang, bayaw." Tugon naman ni O'Hara, "Paparating pa lang sila." Dagdag pa nito. Dahil kung tatanawin natin ang baba ng bundok mula sa kinatatayuan naman nila O'Hara, ay papaakyat na ang marami pang tauhan ng praile. At mukhang ang bilang ng mga napatay nila O'Hara na nakatawid sa bundok ay kalahati lang ng bilang ng pangalawang bugso ng pag-atake ng mga ito. Mga nakaabito na halos lahat ay vampiro ang paakyat. At sa pagtalas ng paningin ni O'Hara sa pagkukulay abo ng kanyang mga mata sa mga ibang lalang na nasa baba, ay may mga hawak na itong mga sibat na ang talim sa dulo ay mga pilak. Habang nagmamasid naman ang buong hukbo ni O'Hara sa tuktok, ay ang huling pagdating pa ng alaga nitong maladyablong aso. Hinimas noon ni O'Hara ang alaga niyang yun na tumutulong din sa kanila sa nagaganap na digmaan. Kasabay ng sabi nito ng, "Handa ka na ba?" Umangil naman noon ang maladyablong aso sa tanong na yun ni O'Hara. Sunod ng pag-angil ulit ni O'Hara at sabay-sabay na alulong ng mga gabunan. Ubusin silang lahat! Sigaw ni O'Hara na parang demonyo na nga sa boses nito. "Mag-iingat lamang kayo! May mga hawak ang iba sa mga yon na sibat na may talim na pilak!" Wika ni O'Hara. Kasabay ng pag-angat nito sa ere at pag-angat din ni Mael sa paglipad. "Sugad!" Wika ni O'Hara ng pagsigaw sa buong hukbo nito. Nauna nang tumakbo noon ang alaga nitong maladyablong aso, kasunod ng mabilis na pagtakbo ng mga gabunan, papasugod pababa at paglipad naman ng mga abat kasabay ni O'Hara, papabulusok pababa ng kabundukan. Ngayon ay binaliktad na ni O'Hara ang sitwasyon sapagkat sila naman ang gagawa ng pag-atake sa mga dayuhang vampiro na tauhan ng mortal nilang kalaban ni Lucila na praile. Kaya't ilang sandali lang nang magpang-abot ang dalawang pangkat sa kalagitnaan ng bundok na yon. Pagliliparan naman ng mga sibat ang sumalubong sa kanila. Ngunit mabagal noon sa paningin nila O'Hara ang paglipad ng mga sibat. Kaya't naiilagan naman ng mga lipad na aswang ang mga ito na walang kahirap-hirap papasalubong sa mga sibat at sa mga gabunan naman sa lupa pababa kapag dumadapo na ang mga sibat mula sa ere.
ay nagtatago naman ang mga ito sa mga malalaking puno upang magsilbing pananggalang sa kanilang katawan. Ganon na ganon ang nangyayari ng mga ilang sandali. Patigil-tigil noon ang mga gabunan pababa. Sina O'Hara naman ay diretso lang sa mga kalaban at sa paglapag ng mga ito, agad na inatake nila ang mga vampiro at sa mga iba pang lalang na nakahawak ng sibat. At nang mapansin ng mga tauhan nito na gabunan na pababa din, na humupa na ang pagliliparan ng sibat na may tulis na pilak. Sa pangunguna naman ni Sael sa baba, pinulot din nila ang mga sibat na kanilang nadaraanan at ginawa nila yung pamatay din ng mga vampiro. Dahil sa alam din nila na kahinaan din yon ng mga vampiro, di naman sila naaapektuhan sa paghawak ng puluhan nito sapagkat ang tulis nga lang nito ang gawa sa pilak. Kaya't baon ng mga ito sa katawan ng mga vampiro sa sibat din nila nadala. Pagkatapos ay lapa ng iba dito para paggutay-gutayin ang katawan ng kanilang mga kalaban. At dito ay nagbakbakan ng muli sa kalagitnaan ng kabundukan. Mga pag-ungol, mga pagtakbo, tunog ng baon ng mga kuko at mga sibat sa kapaligiran ang iyong maririnig. At sa pagkakataong ito, kahit na may mga ilan-ilan din na namamatay sa panig nila O'Hara, ay mas marami pa rin silang napapaslang na mga kalaban. Nagtagal noon ang laban na halos tagu-taguan ang naging laban sa kakahuyan at halos patay na rin ang lahat ng mga vampiro dahil sa mas angat ang laban ang mga gabunan o ang mga aswang sa kagubatan. Mas sanay sila dito kaysa sa mga vampiro. Hanggang sa malapit na sila sa baba ng kabundukan na iyon, doon mismo sa kalsada na tinawid nila noon ni Lucila, kung saan din naman noon unang nabaril si O'Hara. Di na noon sumahimpapawid sina O'Hara sapagkat naaamoy na nila ang tagumpay ng mga oras na yun. Pero sa pagbaba ng mga gabunan kasama sina O'Hara upang sukulin ang mga natitira pang tauhan ng praile sa kalsada, sa pagtalas ng paningin ni O'Hara, "Atras! Atras!" sigaw nito. "Magtago kayo sa mga puno!" Dagdag pa niya dahil tunog ng pagsabog ng mga kanyon. Biglang bumaliktad ulit ang laban sa tunog na yun ng mga putok dahil sa marami ang namatay sa mga pababang gabunan. Maski si Sael noon ay tinamaan sa braso at sa dibdib sapagkat ang bala ng mga kanyon na ito ay mga latak o maliliit na piraso lang ng pilak, yung parang bato na tipak-tipak lang na pino. Ganon. Kaya nga't sa pagputok ng mga kanyon ng mga dayuhan ay kumalat sa buong kapaligiran ng mga latak ng pilak na parang bala ng baril din sa buga ng kanyon. Namatay ang iilan sa gabunan ni O'Hara at ang iba pang mga kasama nito. "Sael! Sael!" sigaw ni O'Hara dahil maski si Sael ay grabe ang tama nun dahil nga sa pangunguna nito sa grupo ng mga gabunan. At nang lalapitan naman sana ni Idol yon para tulungan ang kanyang tito, "Wag! Wag! Idol!"
Wikang sigaw ni Mael dahil putok naman ng baril sa paglitaw ni Idol sa likuran ng isang puno. Tumumba si Idol sa nangyari. Lumipad si O'Hara at Mael. "Atara, kunin mo si Idol!" Sigaw ni O'Hara kasabay ng paglabas nila sa ere sa kakahuyan. Ngunit sunod-sunod naman nun ang putok ulit ng mga kanyon kasabay ng mga baril na pinapatamaan sina O'Hara. Dahil dito, may dalawang tama nun si O'Hara sa katawan sa pag-asinta sa kanilang dalawa ni Mael. At pati si Mael ay may tama rin sa pakpak lang nito. Ngunit alam nilang magbabala ulit ang mga kalaban, kaya't nagpatuloy silang dalawa sa pag-atake sa mga ito sa kalsada. "Patayin! Patayin sila lahat!" Sigaw ni O'Hara kahit na may tama na ito sa kanyang pag-atake. Kasabay si Mael, sabay ng winalis ni Mael ang mga ilan sa mga kanyon sa pamamagitan ng pagwasiwas ng kanyang nagbabagang kadena. Kasabay ng pagsira naman ni O'Hara sa iba pang kanyon. At tuluyang paglapa ng alaga naman nitong maladiablong aso sa mga tauhan ng praile. At sa pagbaba ng mga natitirang gabunan, ay pinagpapapatay na rin nila ang iba pang dayuhan na nananakbo dahil sa takot. Pero may isa lang na nais makuha nun si O'Hara. At yun ay walang iba kundi ang praile. Hanggang sa "Kuya!" boses noon ni Lucila. Nabitbit noon ang praile sa batok nito at pakita niya sa harapan ni O'Hara. Wala na. Tapos na ang digmaan sa mga sandaling ito, sapagkat patay na ang lahat ng mga dayuhan sa gilid ng kalsada. At sa magkapatid na Lucila at O'Hara, "Wag! Wag! Wag! Sumpay kayo ng pala!" Sigaw ng praile, sunod ng pinaggutay-gutay ng magkapatid ang katawan ng prailing iyon. Ngunit napaluhod na noon si O'Hara pagkatapos nito. Dahil sa panghihina, dahil sa tama nga niya ng baril. Kuya! Kuya! Huwag ngayon! Huwag kang susuko ngayong tapos na ang laban natin! Kapatid ko. Tugon lang niya noon ng mga ilang salita. Sunod dito ang paglapit ni Atara na bitbit si Idol. At lapit naman ni Mael na bitbit din si Sael. At sa mga sandaling iyon ay nangangamba na ang lahat dahil sa mga tama ng kanilang mga mahal sa buhay. Pero sa kaso ng katawan ni O'Hara ay bigla na lamang iniluwa nito ang dalawang bala na tama sa kanyang katawan. Umuusok pa nga noon ang paglabas nito sa kanyang sugat. Pero malapit na noon ang pagsikat ng araw. Kaya naman bago magbukang liwayway, ay nagpasya na sina Atara o ang buong pamilya nito, pati ang kanyang hukbo, na bumalik na sa kanilang munting baryo sa kabila ng bundok. Habang hinang-hina pa rin ang dalawa dahil sa tama nila sa mga baril o latak ng mga pilak. At sa kabutihang palad, mga kabagis, ay buhay pa rin naman si Dato O'Hara. Pati si Idol ay naisalba nila. Ngunit si Sael, ikinalulungkot ko man na sabihin, mga kabagis,
ay namatay na. Dahil sa lala ng tama nito sa naganap na digmaan. Kaya naman mula nung araw na yun ay ipinangako na ni O'Hara na hindi na sila makikipagdigma pa dahil sa ayaw na nitong mabawasan ang kanyang pamilya habang siya ay nabubuhay. Kaya't dito, sa mga ilang taon ay hinanap nila ang lugar ng sinasabi ni Atara na pinanggalingan ng lipi nila Mael o nila Atara na mga gabunan, ang lugar ng Dalimugaw. Sa mahabang panahon, pagkatapos nga ng digmaan ng mga aswang kontra sa mga banyaga, kasama si Mael, Mang Pasyo, Atara, Lucila, Idel, Arsalan, at si Padre Burgos. Oo, sumama si Padre Burgos mga kabagis dahil sa rason nito na sina Lucila at O'Hara na lang ang natitira sa tribo nila na itinuturing niyang pamilya mula sa mga bangkilan. Isinuko nito ang kanyang pagiging pari. Nagpakalayo-layo nun sina O'Hara kung saan wala nang gagambala pang muli sa kanilang pamilya, kasama ang ilan sa mga aswang na naging loyalista mula nung naging dato siya. At ayon sa kwento ni Mang Pasyo, sa mga huling talata nito, nahanap nila ang lugar ng Dalimugaw. At doon na rin sila nanahan ng maraming taon nang walang gulo, hanggang sa namatay na rin si O'Hara at Mael sa katandaan. At sa mga mutya ng kadatuan na kanilang tangan, ay minana ni Idel ang mutya ng kanyang ama, hanggang sa kasaysayan nito ay napunta na kay Ginoong Bugil. At si Arsalan naman ay ang mutya ni Dato O'Hara, at yun lang ang di natin alam kung saan na napunta ang mutya ng kadatuan na to sa katapusan din ni Arsalan. Pero kahit pa ganon, ay hindi na mabubura pa sa ating mga memorya dahil sa panulat ni Mang Pasyo na buhay ang alamat ng Bangkilan ng Kadatuan. Alright mga kabagis ko, yun ang pinali natin ng Bangkilan ng Kadatuan. Paalam, Dato O'Hara. Palakpakan naman tayo dyan. Ang lupit nun! So natapos din natin. Salamat. At nagawa ko rin. Sobrang nahirapan ako dito pero sulit naman mga kabagis ko. Bali ang magiging shoutout natin mga kabagis ko ay sa susunod na lang na upload. Iwan muna natin ang pinali ng Bangkilan ng Kadatuan ng ganito. Salamat sa suportang tunay.